Hello, sa mapagpalang umaga po mga kapatid. Ang pag-aaralan po natin sa umagang ito ay pinamagatan pong Free from Frostbite. At ang verse po natin ay mula sa Psalms 119, verse 35. Ang sabi po, "Direct me in the path of your commands, for I find delight." Amen. Basahin po natin dito sa ating Our Daily Bread. On a winter day, my children begged to go sledding. The temperature hovered near 0 degrees Fahrenheit. Snowflakes raced by our windows. I thought it over and said yes, but asked them to bundle up, stay together, and come inside after 15 minutes. Out of love, I created those rules so my children could play freely without suffering frostbite. I think the author of Psalm 119 recognized the same good intent in God as he penned two consecutive verses that might seem contradictory. I will obey your law, and I will walk about in freedom, for I have sought out your precepts. Sa verse 44 and 45 po, basahin natin. Sabi po, I will always obey your law forever and ever. I will walk about in freedom, for I have sought out your precepts. How is it that the psalmist associated freedom with a spiritually law abiding life? Following God's wise instruction allows us to escape the consequences that come from choices we later wish we could undo. Without the weight of guilt or pain, we are freer to enjoy our lives. God doesn't want to control us with do's and don'ts. Rather, His guidelines show us that He loves us. While my kids were sledding, I watched them blast down the hill. I smiled at the sound of their laughter and the sight of their pink cheeks. They were free within the boundaries I'd given them. This complexing paradox is present in our relationship with God. It leads us to say with the psalmist, "Direct me in the path of your commands, for there I find delight." Yun po yung nabasa natin sa verse 35. Obedience flows freely from a heart of love. Amen. So dito po sa ating Our Daily Bread, yung author po, nagpaalam yung mga anak niya na mag-sledding. Ano po, so meaning nakatira sila sa place na may snow. Since sobrang nasa 0 Fahrenheit yung 0 degrees Fahrenheit yung temperature. So may tendency talaga na magka-frostbite yung pag sobrang natagal ba na na frozen ang ating mga daliri or tapos hindi wala nang blood flow tapos hanggang sa namamatay na siya yung ating mga extremities. So pag hindi po inaagapan, delikado yun. So para maiwasan nila yung frostbite, sinabi sa kanila na sige magbalot kayo, magdamit ng tama at kailangan sama-sama sila at 15 minutes lang sila maglalaro. So may mga rules siya para hindi mag-suffer ng frostbite yung mga anak niya Pero mag enjoy pa rin naman sila sa kanilang paglalaro. So nirelate niya yun dun sa Psalms 119 na dun sa verse 44 and 45, parang contradictory nga kasi yung nakalagay. Sabi doon, I will always obey your law sa 44. And then sa 45, I will walk about in freedom. So sa atin po sa mga tao, ang pakiramdam natin, pag susunod tayo, ang pakiramdam natin, yung law, is ba? Hinahadlangan yung ating kalayaan. Sinusuppress yung ating kalayaan. Ang pakiramdam natin, yung salita ng Diyos, parang KJ ba? Na pinipigilan tayo na maging masaya, ganun. Yun ang usually ang tingin natin. Kaya ang iba nga ayaw nilang lumapit sa Diyos. Ayaw nilang isuko ang buhay nila sa Diyos kasi pakiramdam nila ah mawawala na sila ng kasiyahan, puro na lang, puro alam mo yun, yung puro seryosong mga bagay na lang, puro mga parang hindi na sila makakatawa. Yun yung tingin nila pagka magiging Kristiyano sila. Ano po? Pero sabi niya, how is it that the psalmist associated freedom with a spiritually law-abiding life? So, paano nga naisulat ito sa Psalms? Kasi parang opposite nga siya. I will obey your law, tapos I will walk about in freedom. So, bakit?
So following God's wise instruction allows us to escape the consequences that come from our choices we later wish we could undo. So yun po pala. Para malaya po tayo, kaya po binigay ng Panginoon yung law or yung mga rules niya para malaya po nating may enjoy ang buhay na walang consequences, na hindi natin naranasan yung masasamang consequences ng pag nakagawa tayo ng masama. Ano po, gusto ng Panginoon na mabuhay tayo na hindi nagsasuffer ng consequences. Wala tayong maling ginagawa, kaya walang consequences. Alam na kasi ng Panginoon, di ba, alam ko makaka-relate tayo lahat dito. Mostly sa atin siguro may mga magulang na, pero lahat po tayo, we were children once. Ano po, maliliit, dumaan po tayo sa pagkabata, maliliit pa tayo. Di ba, ang mga magulang natin, ang daming rules. Huwag kang hahawak ng baga, mainit yan. Huwag kang maglalaro ng kutsilyo, masusugatan ka. So, bakit binabawalan tayo humawak ng baga? Dahil ba KJ ang magulang natin? Dahil ba ayaw niya mag-enjoy tayo? Ang ganda kayang tignan ng baga, parang ang sarap hawakan. Bakit binabawal nila? Kasi alam nila mapapaso tayo. So, ganun din po yung ating Panginoon. Gusto niya na mag-enjoy tayo, pwede nating tignan, pwede nating i-appreciate, pero huwag nating hahawakan. So, may mga boundaries, ano po. Huwag nating hawakan yung baga kasi alam niya na mapapaso tayo. So, sa ating Diyos, ganun din po, ano po. May mga certain things na hinahayaan niyang i-enjoy natin, pero meron din siyang mga guidelines na ibinigay dun sa mga bagay na hindi natin dapat gawin. Kasi pag ginawa natin, mapapaso tayo, mapapahamak tayo, magsasuffer tayo ng consequences. So, ang gusto ng Panginoon, mabuhay tayo free from those consequences, which is mangyayari lamang kung susunod tayo dun sa mga pinapagawa niya sa atin. Ano po? Ang ano kasi, ang tendency kasi ng tao laging rebellious eh. Ayaw naman ng Diyos na mabubuhay tayo na parang robot na puro lang, yes lang sa sasabihin niya. Kaya nga binigyan niya tayo ng free will. Ano po, ayaw din niya na mabubuhay tayo na may certain rules na do's and don'ts. So, hindi natin to dapat gawin. Ito yung dapat natin gawin at wala tayong choice para sundin. Nagbigay siya ng guidelines and it's up to us kung nais nating mabuhay freely, susunod tayo dun sa guidelines na binigay niya. Kung gusto naman nating mabuhay ng walang kalayaan, magsasuffer tayo ng mga consequences ng ating mga ginawa, doon tayo sa hindi kalugod-lugod sa kanya. Parang sa batas din natin let's say sa ating country, kung law-abiding citizen ka, malaya ka, nasa labas ka. Pag-alagala ka, kahit saan ka pumunta pwede. Pero kung mag-disobey ka sa law, ikukulong ka. So, wala na yung kalayaan mo kasi nag-disobey ka. So, nakakulong ka na dahil doon sa kasalanan na ginawa mo at nagsasuffer ka ng consequences. So, ganun po ang nais ng ating Panginoon. Kaya itong sinasabi dito sa Psalms 44 and 45, hindi siya contradictory actually eh. Parang akala lang natin, pagka sumunod tayo sa Panginoon, sa pinapagawa ng Panginoon, wala tayong kalayaan, pero hindi po. Mas malaya po tayo. Malaya po tayo sa consequences ng ating mga pagkakasala. Ano po? Pagka sumunod tayo sa Kanya, hindi natin mararanasan yung mag-suffer ng mga consequences. Siyempre, sumusunod tayo sa lahat ng sinasabi ng Panginoon. So, maraming mga pagkakataon po na nakagawa po tayo ng mga kasalanan na kung pwede lang nating i-erase, kung pwede lang nating balikan, i-undo, or delete, ganyan. Pero hindi na pwede eh. So, alam kasi ng Panginoon yun. Alam niya kung anong mangyayari pag ginawa natin ang mga bagay na hindi nakalulugod sa Kanya. Kaya nga, nagbigay siya ng guidelines sa atin. Siya kasi mas nakakaalam. Parang yung magulang natin, alam na nila ang consequences ng paglalaro ng baga or ng kutsilyo. Mapapaso tayo, masusugatan tayo. Kaya sinasabihan tayo na huwag niyong gagawin yan. So, ganun din ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Ano po? So, without the weight of guilt or pain, we are freer to enjoy our lives. So, may mga pagkakataon naman din kasi na though hindi tayo nakulong kahit na nag-disobey tayo sa law dito sa bansa, for example. Hindi nga tayo nakulong, malaya tayo. Pero yung guilt, laging andun. Hindi tayo makalaya dun sa guilt nung dun sa kasalanan na ginawa natin. Or dun sa damage din na nakos nung ginawa nating kasalanan. So, His guidelines show that He loves us.
So, sabi po dito ng author, while my kids were sledding, I watched them blast down the hill, smiled at the sound of their laughter and at the sight of their pink cheeks. They were free within boundaries I'd given them. So, ganun din po ang Panginoon. Nais niya i-enjoy natin yung ating buhay within the boundaries na isinet niya. Ano po? Pag mag-disobey tayo, syempre may consequences pag lumagpas tayo doon. Pero pag sumunod tayo, malaya nating may enjoy ang buhay. This compelling paradox is present in our relationship with God. It leads us to say with the psalmist, "Direct me in the path of your commands, for there I find delight." So, kung talaga din pong iniibig natin ang Panginoon, kung totoo yung pagkakilala natin sa Kanya, susunod po tayo sa kalooban niya ng walang pag-aalinlangan, susunod tayo sa kalooban niya ng buong kagalakan. Ano po? May obedience flow freely from a heart of love. Parang sa ating mga magulang din. Dahil mahal natin yung ating mga magulang, sumusunod tayo sa mga kagustuhan nila, sumusunod tayo sa mga sinasabi niya dahil ayaw nating magalit sila, ayaw nilang masaktan sila. Gusto ganun din sa ating Panginoon. Kung mahal natin ang Panginoon, susunod tayo sa kanyang mga pinapagawa sa atin. At yun sabi nga sa verse 35 dun sa ating verse, "Direct me in the path of your commands, for there I find delight." So masaya tayo na susunod sa ating Panginoon. At yung mga sinasabi po na pagka naging Christian ka, parang parang hindi ka na magiging hindi ka na masayang hindi mo na masayang ma-enjoy yung mundo, parang ganun. Or parang puro seryosong bagay na lang, hindi po, akala lang po nila yon. Marami po tayong pwedeng gawing magpapasaya din sa atin na hindi tayo nagkakasala. Marami pong means na tayo ay maglibang, mga simple things na pwede nating gawin na hindi tayo nagkakasala. Ano po? Ang pilit lang po kasing isinasaksak sa atin ng Diablo is yung mga bagay lang na makapagpapasaya sa atin, yung mga maibibigay niya. So, yung maraming pera, kasikatan, yung mga lustful na bagay, ang mga basta yung mga bagay dito sa mundo na magkukos para tayo ay magkasala. Yun yung isinisiksik sa atin ng Diablo sa pamamagitan na rin ng mundo, ng society, na ito lang yung magpapasaya sa atin. Pero hindi. Pag sumuko po tayo sa Panginoon, pag nag-surrender tayo sa Panginoon, sumunod tayo sa Kanya, doon natin matatagpuan yung joy na hindi talaga nawawala. Sa mundo, masaya naman talaga. Andun yung tawanan kayo, pag nagjo-joke kayo ng mga kabastusan, tawanan kayo, ang saya-saya nyo. Pero maya-maya, wala na yung happiness na yun. Pero yung joy na nanggagaling sa Panginoon at yung joy na nanggagaling sa pagsunod sa Panginoon, yun talaga yung priceless na hindi talaga mawawala. Kahit nakatulog ka na, nakangiti ka pa, hanggang pagising mo, nakangiti ka pa rin. Kahit may problema ka, andun pa rin yung joy mo. Hindi siya nawawala. Hindi katulad ng happiness na binibigay ng mundo na pag nagka-problema ka, wala na. So, nawa po ay may natutunan po tayo at nawa pagsumikapan po nating lahat na maging malaya sa pamamagitan ng pagsunod sa pinapagawa ng ating Panginoon. So, amen po. Tayo po ay manalangin. Salamat, Panginoon, sa inyong salita. Salamat po sa patuloy na pagpapaalala sa amin, Panginoon, ng inyong pag-ibig, Lord. Salamat po sa mga guidelines na ibinigay niyo sa amin. Dahil nais niyo nga po, Panginoon, na mabuhay kami ng malaya mula sa mga consequences ng kasalanan, Panginoon. Salamat na patuloy niyo po kaming ginagabayan at itinatuwid, Panginoon, kahit na kami po mismo, Panginoon, ang matitigas ang ulo at hindi sumusunod sa inyo. Thank you, Lord, for the unlimited chances na ibinibigay niyo sa amin. And tulungan niyo po kami, Panginoon, na makasunod po kami sa lahat ng pinapagawa niyo sa amin upang maranasan po namin itong buhay na malaya, Panginoon. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na ma-realize, Panginoon, na mas masarap po, mas masaya ang sumunod sa inyo kaysa sa mga pinapagawa ng mundo. At maging sa maghapon na ito, Panginoon, humihingi po kami ng inyong paggabay, humihingi po kami ng inyong tulong, Panginoon. Kayo po magbigay sa amin ng katalinuhan, kasipagan, katsagaan sa lahat ng aming mga tasks sa maghapon na ito. At basbasan niyo rin po at pagpalain lahat ng makakasama namin, Panginoon. Dalangin namin na maging smooth ang araw na ito, Panginoon. Walang anumang mga conflict, Panginoon. Bless the work of our hands, Panginoon. Nawa lahat ng aming makasalamuha, lahat ng aming hawakan ay pagpalain ninyo, Panginoon. Salamat, Lord. We pray all of this in Jesus' name. Amen. So yun po, maraming salamat po mga kapatid at God bless you all.